Pinahayag ng negosyante at gaming tycoon Charlie Atong ang kanyang kahandaang makipagtulungan sa investigasyon ng DOJ kaugnay ng mga nawawalang sabungero. Ayon sa kanya, nais niyang lumabas ang buong katotohanan at mapasinungalingan ang mga paratang laban sa kanya. Mariin din niyang itinanggi ang akusasyon ni Julie Dondon Patidongan alias Totoy na siya umano ang nasa likod ng mga pagkawala. Malalaman nyo rin na totoo. Siguro sa pag-iimbesti niya, may lalabas na totoo dyan. Wala kami kinalaman lahat dyan. Pareho, uulitin ko, sinasabi ko, lahat ng grupo namin, mga disenteng tao yan. Ang hiling lang namin, sabong lang. Ngayon, kailangan lang namin proteksyonan na sarili namin yan talaga. Kaya wala na ako. Kailangan ng Ngayon, hindi ko na kailangan paliwanag. Hindi namin alam kung ano nangyari talaga dyan eh. Kaya lang, siyempre, masyado na kami bugbog. Kailangan na kami lumabas. Kailangan kami lumaban eh. Paliwanag ni Ang, nagtiwala siya kay Julie Dondon Patidongan dahil sa pagiging masipag at mabilis sa trabaho. Dahil dito, ipinagkatiwala niya rito ang pamamahala sa kanilang mga ari-arian kabilang ang pagtatayo ng mga farm at gusali. Bilang farm manager, si Patidongan ang may direktang kontrol sa logistik at operasyon ng mga farm sa Batangas, Laguna at Maynila. Saklaw ng kanyang tungkulin ang deployment ng security, pamamahala ng mga manggagawa, maintenance at pagtugon sa mga pangangailangan ng pasilidad. Ngunit kalaunan, lumabas umano na nagtayo si Patidongan ng sarili nitong negosyo nang hindi nila nalalaman. Napansin din ni ang biglang pag-unlad ng estado nito sa buhay at lumalim na impluwensya sa kanilang organisasyon. Nalaman namin rin sa aming investigation na meron siyang separate na business na hindi alam ni Sir Atong Ang. Sa separate na business na yan, doon siya gumagawa ng pera, illegal operations. Aniya hanggat maaari nananahimik siya dahil gusto niya sanang resolbahin na lamang sa sarili niya ang isang problema lalo na't kung maliit na halaga lamang ang pinag-uusapan. Hindi ko kasi alam na aabot sa ganito ang problema kasi hindi naman kami mga salbahin tao na magpapahamak ako ng mga tao. Hindi ko kasi ugali yun eh. Kung kaya ko isolve sa sarili ko, isosolve ko. Kung konting pera lang, katulad yan, eleksyon, pumikisa na mag-eleksyon. Yung pala naman, meron na siyang tingnan yung kanokohan na yan. As early as February 22, nung hindi ako pumayag, tuloy-tuloy pa ang usapan namin. Nung eleksyon, humingi pa siya ng 12 million, binigyan ko pa ng 12 million. May mga resibo ko dyan, dineposit namin sa account nila. Ayon sa negosyante, hindi pa rin tumigil si Patidongan sa pambablackmail sa kanya. Giit niya, extortion ang tunay na motibo sa likod ng mga paratang laban sa kanya. Hindi itinanggi ni ang issue ng 300 million pesos. Ngunit nilinaw niyang ito ang halagang hinihingi umano ni Patidongan at Alan Bantiles alias Brown. Kapalit ng hindi siya idawit sa kaso at makalabas ng bansa kasama ang kanilang pamilya. Yung 300 million po yan, totoo po yan na merong ganong amount na sinasabi niya. Kasi ako po, mismo ang sinabihan ng certain common friend namin na si Mr. Alan Bantiles na tinatawag namin na Brown. Kasi na-mention nga daw niya yung 300, bayaran na lang daw si Dondon para makaalis na sa paalis, makalayo, kung ano may yung statements niya sa magtago na kasama ang pamilya. Hindi rin anya kwalipikado si alias Totoy bilang state witness dahil sa 6 na kinasuhan sa RTC Manila tungkol sa pagkawala ng mga sabungero ay ito ang pangunahing akusado. Siya ang pinaka-guilty doon because siya ang directly in charge ng operations. Siya ang may direct participation sa crimes na charge sa RTC Manila. No? So, even in the definition of a state witness or a whistleblower, he cannot qualify as a whistleblower because he appears to be the most guilty. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.